Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Naghain ng petisyon sa Korte sa Timor-Leste ang kampo ni former Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves kasunod ng pag-aresto sa dating mambabatas ng mga otoridad doon kagabi. Iginiit ng kampo ni Teves na walang naibigay na dahilan sa pag-aresto. Ito ang balita ni Dante Amento live. Magandang hapon, Dante. Nasaan na ngayon si dating Congressman Teves at ito ba ay i-deport o iuwi dito sa Pilipinas? Magandang hapon, June. Batay sa pahayag ng kanyang abogado kanina, ang pinakahuling impormasyon ng kanilang nakuha ay ito ay nakadetine sa Ministry of the Interior ng Timor-Leste at sa ngayon wala daw silang access dito, partikular ang kanyang mga abogado dyan sa Timor-Leste. At doon naman sa issue ng pagpapauwi o extradition, ang DOJ ang inaasahan nating sasagot dyan, pero sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang kagawaran. Kinuwestiyon ng kampo ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. ang pag-aresto sa kanya ng otoridad sa Timor-Leste kagabi. Ayon sa abogado nito na si Attorney Ferdinand Topacio, naghain ang kasama niyang abogado sa Timor-Leste ngayong araw ng petition for habeas corpus sa korte doon. Kine-question po sa mga hukuman ng Timor-Leste sa pamamagitan ng ilang petisyon. Kasama na po ang petition for habeas corpus. Layo ng petisyon na atasan ang umaresto na ilitaw ang dating mambabatas at ipaliwanag bakit ito dinakip. Kung i-grant po yung writ, dadalhin po sa hukuman si Ginoong Teves at doon po ay kailangang makumbinsi ng mga authorities na umaresto kay Ginoong Teves kung bakit siya inaresto. What is the basis for his detention? At kung siya ay ide-deport, what will be the basis for his deportation? Ayon pa sa anak ni Teves na si Axel Teves, walang naipakitang dokumento o warrant of arrest at pwersahang dinala ang kanyang ama mula sa tinutuluyan nito. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. They just came in forcefully. They took him out forcefully. And right now, as we speak, he is still in the immigration building in Timor-Leste, being held illegally by the immigration officers, also surrounded by Timorese police. Samantala sa issue ng posibleng extradition ni Teves, sinabi ni Topacio, hindi ito pwedeng gawin hanggat wala pang desisyon sa hinihinging political asylum ni Teves. Dagdag pa ni Topacio, sa huling desisyon ng Court of Appeal ng Timor-Leste, hindi pinagbigyan ang hiling ng Philippine government na ibalik ng bansa ang dating kongresista. The basis for the denial are three. Number one, that there is grave danger to his life and limb. Number two, that he may be forced to undergo torture or other inhuman punishment. And number three, ay maaring mag-undergo siya ng mga proceedings na maaring magdulot ng injustice sa kanya. Sinabi naman ng asawa ni dating Governor Ruel Digamo na si Mayor Digamo, naghihintay sila kung ano ang magiging kautusan ng Department of Justice o DOJ. Umaasa siya na ito na ang simula ng hinihingi nilang hustisya. I hope and I'm praying na it's really the beginning of what we have been praying for, na mauwi talaga siya at harapin niya yung mga accusations against him. Kinontra din ni Digamo ang pahayag ng anak ni Teves na dinukot ang kanyang ama sapagkat may nauna na niya silang impormasyon bago ito arestuhin. Samantala, inihayag
inihayag ng Department of Justice o DOJ na wala pang opisyal na komunikasyon mula sa Timor-Leste government kaugnay ng pag-aresto kay Teves. Ayon kay DOJ spokesman Assistant Secretary Miko Clavano, naghihintay sila ng impormasyon sa batayan ng pag-aresto at kung ano ang pamamaraan na gagamitin ng Timor-Leste sa paglipat kay Teves. Dagdag pa ng DOJ, handa ang pamahalaan ng Pilipinas na dalhin pabalik ng bansa si Teves para harapin ang kinakaharap nitong mga kaso. Welcome din sa DOJ ang bagong pahayag ng Timor-Leste government na ayaw na nilang manatili sa kanilang bansa si Teves. June, pinabulaanan ng Department of Justice o DOJ na mayroon daw private jet na naglanding dyan sa Timor-Leste kaugnay dito sa pag-aresto kay dating Congressman Arnie Teves. At natatandaan ang naging mga mahalagang timeline dito sa pangyayari ay pumasok ng Timor-Leste itong si dating Congressman Teves ng April 2023 at noong March 2024 ay una itong naaresto Juno habang siya ay naglalaro ng golf. At at December 2024, granted yung request ng Philippine government na siya ay i-extradite. Subalit March 2025 o nitong taon lamang ay biglang binaliktad ng Timor-Leste Court of Appeal ang kanilang desisyon at hindi na nila pinapayagang mapauwi ng bansa si Teves. At kahapon nga, May 27 ay muli itong inaresto ng mga otoridad sa Timor-Leste. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. Maraming salamat, Dante Amento. Nakahanda ang Philippine National Police sakaling humingi ng tulong ang Department of Justice at National Bureau of Investigation kaugnay ng lugar kung saan ikukulong si expelled Congressman Arnie Teves. Ito'y sakaling makabalik na ito ng bansa mula sa Timor-Leste. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, mayroon silang custodial center sa loob ng Campo Crame na maaaring pagkulungan sa dating mambabatas. Subalit nilinaw rin ng general na hanggang sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na komunikasyon o request mula sa DOJ. Meron po kami facility dito doon sa custodial po namin in case sa kailangan po natin ng DOJ, ng any assistance. Marami po kami. Magpo-provide po kami ng mga pulis po nila. Si Teves ay mayroong warrant of arrest kaugnay ng pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo at 8 pang nadamay na sibilyan noong March 4, 2023. Nagpresenta na ng ebidensya ang mga abogado ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo para sa kasong qualified human trafficking. Gayunman, hindi na pinangalanan ng kanyang mga abogado ang kanilang mga witness, maging kung anong mga ebidensya ang kanilang isinumite sa korte. Ayon kay Attorney Nicole Hamila, umaasa silang sapat na ang mga ebidensyang ito upang pabulaanan ang mga alegasyon sa dating alkalde. Arestado ng Makati Police ang 6 na suspect na nambibiktima ng mga dayuhan sa Metro Manila. Modus operandi ng mga ito ang gumamit ng injectable Ativan upang patulugin ang mga biktima para malimas ang mga gamit nito. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Yung physical presence ng ating kapulisan sa kalsada really deters crime, really prevents crime. And pag marami tayong pulis sa kalsada, mako-comply na rin natin yung 3 to 5 minutes na response time. Kasi if a crime happens, madali na lang. Yung pulis natin nasa kalsada, tatakbo na lang sandali, andun na po sila sa kung saan nangyayari yung krimen. 2 araw matapos na ilunsad ng National Capital Region Police Office ang Calibrated Police Visibility, sunod-sunod na ang pag-aresto sa mga kriminal na nambibiktima ng mga dayuhan tuwing gabi at madaling araw. Ang Recalibrated Police Visibility ay ang pagdaragdag ng mga pulis sa lansangan kasama ang mga covert police operatives at ang maagang deployment ng mga pulis. Kabilang sa nahuli ng Makati Police ay ang 5 suspect na gumagamit ng injectable Ativan sa pambibiktima. Kwento ng French national. Magiliw na nagpakilala at nakipag-usap sa kanya ang 3 sa mga suspect habang nag-iikot siya sa Metro Manila. Isinama pa umano niya ang mga ito sa pagkain sa isang restaurant hanggang sa alokin siyang mamasyal.
After eating, they proposed me to visit the city together, so we took a taxi that we shared to visit the city, and at one point I felt an injection in my arm, so they drugged me and I became completely unconscious and I have no memories. And when I regained my consciousness, it was already the night in Makati, and I discovered that they stole my phone and they stole me money also. So I went directly to a police station. Ayon kay Southern Police District Director, Police Brigadier General Joseph Arguelles, nahuli ang mga suspect sa pamamagitan ng Find My Phone application sa ninakaw na telepono ng biktima. Ang mga nahuli nating suspect ay 5. Ang paraan ng pagkahuli sa kanila sa tulong ng Find My iPhone. So na-detect natin yung location ng mga suspect. Na-recover sa mga suspect yung cellphone ng biktima at yung iba't ibang mga ID. Samantala, arestado din ang isa pang suspect na miyembro naman ng Jordan Group na ng biktima ng American National sa lungsod. Modus operandi naman ng grupo ang manghablot ng cellular phone at mahahalagang gamit ng biktima saka mabilis na sakay ng motorsiklo. Natuntun din ang kinaroroonan ng suspect dahil sa GPS ng cellular phone. Pumipitik daw yung cellphone, sir. So, na-locate, natatrack niya yung cellphone, sir. At lumapit siya sa substation 6. Yung pitik na nakita nila nung kasamang ating substation 6, tumatama doon sa kung saan lugar yung ating covert operatives. So doon na po at ang kwento ng ating covert operatives po, tapos sumakto pa yung description nung tinatawag ni Substation 6 kay sa covert natin, sumakto yung ginamit na motorsiklo sa description ng ating victim kasi lahat pati damit, pati yung description sa sapatos, tumama lahat. Sinabi ni NCRPO Director, Police Major General Anthony Abirin, ang mga gadgets na ninanakaw ng Jordan Group ay ibinibenta sa ilang establishmento sa Metro Manila. So we will be conducting, of course, a case build-up dun sa mga sinabi niya so that we can apply the necessary search warrant and file appropriate charges dun po sa mga bumibili po ng mga nakaw na gamit na nakukuha po nila. Dagdag ni Brigadier General Arguelles, paboritong biktimahin ng mga kriminal ang mga dayuhan dahil hindi aniya nagsasampa ng kaso ang mga ito. They usually target foreign nationals. Kasi very vulnerable yung foreign nationals natin. Una-una, mahirapan sila kung saan sila hingi ng tulong. They're not familiar to the place. At the same time, nakikita nila sa mga previous experiences ng mga nagagawa ng robbery hold-up. Nagiging nagdadalawang isip mag-file ng complaint. Gayunman, ang pulis na aniya magsisilbing complainant kung ayaw magsampa ng reklamo ng mga dayuhang biktima. Kakasuhan po natin sila ng robbery, violation po ng Republic Act 11235, yung paggamit ng motorsiklo sa paggagawa ng krimen at saka Republic Act 9516 po, doon sa nahuli nating suspect. Babala ng NCRPO sa mga bumibili ng nakaw na gamit, maaari silang makasuhan at makulong kung mapatutunayang galing sa nakaw ang nabiling gamit. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nadagdagan pa ang mga pulis na ipinaalis sa pwesto matapos na mahuli na nagpapabaya sa kanilang mga trabaho. Mula sa Siyam, nadagdagan pa ito ng isa matapos ang isinagawang investigasyon ng NCRPO. Ayon kay NCRPO Director, Police Major General Anthony Aberir, ang 10 pulis ay ipinaalis na niya sa pwesto supalit naghihintay pa sila ng approval mula sa Commission on Elections.
Bukod sa 10 pulis, mayroon din anyang mga patrolman at corporal na papanagutin matapos na mahuling gumagamit ng telepono habang nagpapatrolya. 18 naman ng mga pulis ang absuelto matapos na maidepensa kung bakit umalis sila sa kani-kanilang pwestong binabantayan. Tuloy-tuloy ang programa ng 20 pesos na kada kilo ng bigas ng pamahalaan. Ayon sa Department of Agriculture, matapos na pasimulan ang programa sa mga vulnerable sector, nagkaroon naman ng pag-uusap sa pagitan ng Department of Labor and Employment at DA para ipatupad naman sa mga minimum wage earners sa bansa. Ito ang balita ni Mia Alonso. Nagkaroon nga ng pagpupulong kahapon ang DA at ang DOLE at nagkaroon na agad ng agreement in principle para ipatupad itong pagbibigay o pag-extend ng availability ng 20 pesos na bigas para sa minimum wage earners. 20 pesos na kada kilo ng bigas para sa mga minimum wage earner. Ito naman ang target ngayon ng Department of Agriculture kasama ang Department of Labor and Employment o DOLE pagsapit ng Hunyo. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, natukoy na ng DOLE ang mga benepisyaryo nito mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa DA, kumpara sa mga vulnerable sector na may ID lang na ipapakita ay makakabili na agad ng 20 pesos na bigas. Sa mga minimum wage earner naman, targeted lang ang magiging benepisyaryo nito. Nagkaroon na rin ng initial usapan ang DA at ang DOLE at na-identify ng mga 120,000 yung initial list o listahan ng mga minimum wage earners sa buong bansa. 10 kilo ng bigas ang maaaring ma-avail ng mga minimum wage earners kada buwan. Pinag-aaralan pa rin ng ahensya kung ilalagay sa mga kadiwa stalls ang bigas na mabibili ng minimum wage earner o mismong dadalhin sa kani-kanilang kumpanya. Kasi nga alam na natin kung sino-sino yon sa mga kumpanya. So, mas madali na. Pwedeng yung kumpanya na kumuha sa FTI o sa NFA, dadalhin doon sa opisina nila para i-distribute, diba? So, actually, mas madali itong scheme na to para sa amin, the way we see it. Dagdag pa ng DA, may plano rin naman ng ahensya para sa mga informal minimum wage earner na maaring pasimulan sa next phase na ng rollout ng P20 Rice Program ng pamahalaan pagsapit ng July hanggang September. Ang Food Terminal Incorporated o FTI ang sasagot sa magiging operation, logistics at cost for transportation ng 20 pesos per kilo rice program. Isinasapinal pa ng DA ang mekanismo ng magiging distribution nito. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling sarado ang Water Street sa Liverpool City kasunod ng football parade crash. Nakakordon ang lugar habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Ito ang balita ni Ann Gonzalez. There was no intelligence to suggest an incident of this nature would take place. And as we've previously stated, the incident is not being treated as terrorism. Dapat iwasan ang mga espekulasyon sa football parade crash sa Liverpool City noong Lunes. Ayon kay Merseyside Police Assistant Chief Constable Jenny Sims, nagpapatuloy ang malawak na pagsisiyasat sa insidente. Kaya apela nito sa sino mang maimpormasyon tungkol sa nangyari. Iwasang ibahagi ito online at sa halip ay ipasa ito sa pulisya. And we continue to ask people not to speculate on the circumstances surrounding the incident and refrain from sharing distressing content online. Iginiit rin ito na masusi nilang pinaghandaan ang event. We had worked extensively with event organisers and key partner agencies in the months ahead of the potential parade, and a robust traffic management plan was in place, which included a number of local authority road closures throughout the route and the city centre. Kasalukuyan nang nakadetain ang driver ng kotseng nakasagasa sa mga dumalo sa parada. Ann Gonzalez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbigay na ng talumpati si King Charles sa pagbubukas ng Canadian Parliament. Dito nagbigay siya ng mga prioridad
para sa bagong Prime Minister na si Mark Carney. Binigyan diin ng hari na siyang pinuno ng Estado ng Canada ang pagbabago ng relasyon ng bansa sa mga kasosyong bansa kabilang ang Estados Unidos. Many Canadians are feeling anxious and worried about the drastically changing world around them. Fundamental change is always unsettling. Yet this moment is also an incredible opportunity. An opportunity for renewal, an opportunity to think big and to act bigger, an opportunity for Canada to embark on the largest transformation of its economy since the Second World War. Naglabas na kanina ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng mga alternatibong ruta kapag nagsimula ang EDSA Rebuild sa June 13. 7 kalsada sa northbound ang magsisilbing alternatibong ruta ng mga motorista habang 15 naman sa southbound. Sa northbound, kabilang sa magsisilbing alternatibong ruta ang Macapagal Avenue, Rojas Boulevard, patungong NAIA Expressway, Arnaiz Avenue mula Rojas Boulevard at Buendia Avenue mula Rojas Boulevard. Gayon din ang C2 Road o Quirino Avenue mula Rojas Boulevard, Kalayaan Avenue mula sa EDSA at Pioneer Street mula sa EDSA. Sa southbound naman, kabilang ang Skyway Stage 3, Roosevelt Avenue, West Avenue, Congressional Avenue, C5 Road, Kamuning Road, Aurora Boulevard, Colonel Boni Serrano Avenue at Ortigas Avenue. Pwede ring pasukan sa southbound ang kalsada ng Shaw Boulevard, JP Rizal Street, Ayala Avenue, South Superhighway, Tramo at Taft Avenue. Nakapost sa social media page ng MMDA ang kumpletong detalye ng mga kalsada at eskinitang babaybayin ng mga motorista kapag pumasok sa mga alternatibong ruta. Bukod sa mga nabanggit na kalsada, maaari ring daanan ng mga motorista ang mabuhay lanes. Patuloy naman na nilang magsasagawa ng clearing operations ang MMDA upang maiwasan ang mga obstruction sa kalsada. Umarangkada na ang tagisan ng bilis at kasanayan ng mga rider sa second season ng Manibela Challenge. Nasa halos 80 riders ang mga kalahok sa 3 araw na kompetisyon kung saan maaari nilang mapanalunan ang 500,000 pesos para sa kanilang chosen charity. Ito ang balita ni Rodel Flordeliz. 4, 3, 2, 1, go! Nagsimula ng magtagisa ng mga riders sa Manibela Challenge Season 2 sa KDR Adventure Motorcycle Park sa Kidirac, Orani, Bataan. Sinimulan ang premier off-road competition for big bike riders sa isang Riders Oath sa panguna ni race director at Manibela host Alfred Watermax. I pledge to ride with discipline. Sinundan ito ng symbolic motorcycle rev. Sa unang araw ng Manibela Challenge, 27 rider ang sumalang sa 44 off-road obstacle course. Dito nasubok ang riding skills sa mga kalahok para makamit ang kampyonato sa iba't ibang kategorya ng kompetisyon. Nauna nang sumabak kahapon ang mga riders sa Ultimate Adventure category, Heavyweight Adventure, Middleweight at Lightweight category. Para kay rider Edsel James Venco na first time sumali sa Manibela Challenge, hindi naging madali ang pagsabak niya sa Manibela Challenge. The Manibela Challenge will really not only bring you outside your comfort zone. For 90% of riders, kung ano yung kinatatakot nila, may experience nila dito. And I'm basing it from my teammates. If you're afraid of heights, if you're afraid of the bike ramp, if you're afraid of the elephant turn, meron kang kinakatakot as a rider na haharapin mo dito.
Nadagdag sa obstacle course na kinakaharap ng mga riders ang ride-on stairs, loading ramp practice at wire buzzer na sumubok sa kanilang speed at precision skills. Ayon naman sa Manibela Challenge second-time finisher na isang PNP HPG Police Staff Sergeant, disiplina at respeto ang kailangan para mapagtagumpayan ang obstacle course. Kung wala kang discipline sa performance mo dito, wala lahat yan, hindi mo ma-perform. So kung may discipline ka sa sarili mo, meron kang patience, meron kang respeto, kasi kailangan pa rin natin ng respect dyan sa loob. Kasi kung binabaliwala mo lang yan, hindi mo ma-perform ang bawat obstacles kasi naglalaro sa isip mo dahil na sa sobrang adrenaline mo, maging simple lang tayo, kalma, perform mo lang, focus, mindset. Ang bawat rider na makakatapos ng at least 33 obstacles ay gagawa ng specialty-made Manibela Challenge Finishers Medal, Finisher Certificate at eksklusibong Manibela Challenge Finisher Shirt at Cap. Ngayong araw, inaabangan ang Pasig laban sa off-road obstacle course sa mga lady riders sa female category. Asahan din natin ang pakikipagtunggali ng mga dirt bike rider at bukas naman May 29 ang ating pinakaabangang team category kung saan ang magwawaging kupunan ay makapag-uwi ng 500,000 pesos na kanila namang maidodonate sa kanilang napiling charity. Mapapanood ang makapigil hininga at maaksyong off-road battle sa Manibela official Facebook page at YouTube channel at Manibela TV. Rodel Flor-Deliz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi dapat masangkot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon ito kay House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na isa sa mga prosecutor para sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ito ang balita ni Rosalie Cos. The President should not be involved in the impeachment. And I'm glad to hear that the President, as the head of the Executive Department, will not interfere with the impeachment process. Ikinatuwa ni House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala si PBBM hindi magdudulot ng gulo sa politika ang impeachment trial. Subalit muli nitong ipinahayag na ayaw niya sa impeachment na isinusulong laban kay VP Sara. How many times do I have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. Bagaman naniniwala si Congressman Defensor sa posibilidad na makaapekto ang pahayag na ito sa impeachment, malinaw na hindi panghihimasukan ni PBBM ang proseso. So while it will have an effect on the impeachment, it's good to hear that he will not be involved so that all parties will not be judged by any undue interference from any department, considering that we have a separation of powers. Sa June 2, nakatakdang ipresenta ng House Prosecution Panel ang 7 articles of impeachment laban kay VP Sara sa Senado. Isa sa 11-member House Prosecution Panel na itinalaga ng liderato ng Kamara ang magprepresenta nito. Sa gitna naman ng mga isyung may posibilidad na hindi matuloy ang impeachment trial, para kay Congressman Defensor, mas makabubuti para sa bansang maisagawa at matapos ang proseso. We should have closure with respect to this impeachment trial so that we can move on with the national development, with unity. Hindi makakausad ang bansa hanggat hindi natatapos ito. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, posibleng hindi matuloy ang impeachment trial ni VP Duterte dahil sa mga maaaring legal na kwestiyon, gaya nung kung may jurisdiction ba umano ang 20th Congress sa impeachment complaint na inihain sa 19th Congress. Gayon din ang umano'y posibleng kakulangan ng boto sa Senado para i-convict si VP Sara at dahil din sa political stand ni PBBM kaugnay ng impeachment.
Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula sa kanyang pagdalo sa ASEAN Summit, nagtungo naman ang Pangulo sa Bulacan ngayong araw upang bisitahin ang ilang warehouse ng National Food Authority. Dito inihayag ng Pangulo ang kanyang plano na nais nitong tularan ang ginawa ng kanyang ama noong panahon ng kanyang pamamahala sa bansa. Ito ang balita ni Nestor Torres, live. Magandang gabi, Nestor. Ano ba ang partikular na ginawa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na gustong ibalik naman o gayahin ni PBBM ngayon? At bakit ngayon nasa kalagitnaan na siya ng kanyang panunungkulan niya ito gagawin? Magandang gabi, June. Ito nga yung sa 3 taon na lang ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ayon sa Pangulong Marcos, nais niyang ibalik yung dating trabaho ng ginagawa ng National Food Authority o NFA noong panahon pa ng pamamahala sa bansa ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam nyo, nung unang tinayo yung NFA, ang trabaho ng NFA, bumibili kapag panahon ng ani. Sinabi rin ng Pangulo, ang NFA ang direktang bumibili ng mga pari mula sa mga magsasaka at walang ibang middleman na makikialam sa bentahan. Hindi ganoon kataas ang bentahan ng bigas sa pamilihan. Pagka naman tag-araw, pwede naman, magbebenta naman sila para hindi naman tumaas masyado yung presyo ng bigas para sa mga consumer natin. Nawala yung sistemang yun sa tagal ng panahon. Tapos pinalitan yung trabaho ng NFA, naging importer. Sabi ko, hindi naman dapat ganon. Kaya binabalik natin sa dating gawi na yung NFA na bumibili, tinitignan yung presyo para maganda ang presyo sa pagbili sa inyo ng palay. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2 warehouse ng palay sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng bigas. Tinitiyak lang namin para lahat ng Pilipino naman may makain na bigas. Kasi alam mo naman para sa atin, ang food supply, hindi gaano pinag-uusapan yung yung ulam. Kanin talaga, yung bigas talaga ang importante. At upang wag namang mapabayaan ang mga magsasaka, inatasan ng Pangulo ang Department of Agriculture na marami pang matulungan ng mga magsasaka sa farm inputs at farm mechanism. Mas malaking kita. Tutulong ang DA para makahanap kayo ng market na mabentahan. Para, siyempre, maximize yung kita ninyo. Pero patuloy ito sa NFA. Hindi namin titigilan ito. Kailangan talaga namin ito. Kailangan namin yung supply. Yung binabalanse lang namin, siyempre, yung presyo na binibili ng consumer at saka yung presyo na binibili sa farmer na wala namang malugi. Samantala, kasama sa plano ng pamahalaan ang pagpapalawak na nasimulan na 20 pesos kada kilo ng bigas. Isa sa mga plano ng Department of Agriculture sa pagpapalawak ng kadiwa ng Pangulo at yung bentong bigas meron na, ay to tap na rin yung mga warehouses ng National Food Authority as kadiwa outlets para makapagbenta ng bentong bigas meron na sa mga warehouses ng National Food Authority. Sa kasalukuyan, June, nasa 365 ang kabuang bilang ng mga warehouse ng NFA sa bansa. At plano pa na madagdagan ito ng 36. Gayon din ang mga trucks na magagamit o gagamitin na panghakot sa mga palay sa iba't ibang probinsya. At yan, One Thing Latest Live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Nestor Torres.
Bahagyang nagkagulo ang isinagawang aid distribution sa Gaza. Libo-libong Palestinians ang sumugod para makakuha ng ayuda sa distribution center ng isang US-backed group. Nangyaring insidente sa Rafah ilang araw pagkatapos ng bahagyang pagluluwag sa aid blockade sa ipinatupad na Israel mula March 2, 2025. Agad naman naibalik ang kaayusan at nagpatuloy ang pamimigay ng tulong. كنا عند الحلاق، رحنا عند الجيش عند الحلاق، وقفنا على الطابور فخلونا ناخذ كل المساعدات، احنا تكون متواجده جوا. والحمد لله صار في اطلاق بعد ما دخلنا وطلعنا صار اطلاق، هم التعليمات منهم خلونا. نشكر الاخوان ما حد دور علينا من الشعب العربي. نشكرهم كلهم مشكورين جدا. شكرا لكم. Kinukonsidera na United States ang pagpataw ng dagdag na sanksyon sa Russia kung patuloy itong tatanggi sa peace talks upang wakasan na ang pakikipagdigmaan sa Ukraine. Ito ang balita ni Lynn Perez. What Vladimir Putin does not realize is that if it weren't for me, lots of really, really bad things would have already happened in Russia, and I mean really bad. He's playing with fire. Nauubos na ang pasensya ni US President Donald Trump sa pagsuyo kay Russian President Vladimir Putin na makisa sa peace negotiations sa Ukraine. Ayon sa Trump administration, ikinukonsidera na ng US leader ang karagdagang sanctions laban sa Russia dahil sa pagtanggi nitong tanggapin ng peace agreement na inilatag ng US para matapos ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. There are many different things that the president has at his disposal to make sure that our position is felt and that can be used to make an impact to stop this carnage. Sa kabila nito ay binigyan din pa rin ni Trump sa European countries na hindi nito nais na magpataw ng karagdagang sanctions sa Russia at mas gusto nitong manatili sa peace talks ang Russian leader. Dagdag pa ni Trump na nais ng Russia na masamantala ang trade sa Amerika sakaling matapos ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Pinangangambahan naman ng mga European leaders na tila nais ng Russia na pag-iwalayin ang usapin ng trade sa US at Ukraine war sa anumang peace negotiations. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagumpay ang isinagawang ikatlong civilian mission sa West Philippine Sea sa kabila ng mga hamong kinakaharap gaya ng sama ng panahon sa Pag-asa Island. Mula sa West Philippine Sea, ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, nasaan na ngayon ang barko ng civilian mission at may mga umaaligid pa bang mga barko ng China malapit dyan sa inyong lugar? Monica, sa ngayon ay pabalik na ng Maynila itong barko at hanggang ngayon ay hindi pa rin lumulubay yung isang Chinese Coast Guard vessel na may bow number 21549 na monitor yan sa layong 5 nautical miles sa starboard side nitong barko. Pagpasok sa 12 nautical miles territorial water ng Pag-asa Island, sinimulan na ang indoor concert sa loob ng barko sa pamamagitan ng pag-awit ng lupang hinirang bilang pagpupugay at paggunita sa National Flag Day ngayong araw. Hindi na nagamit ang itinayong stage sa barko dahil sa malakas na hangin, malalaking alon sa dagat at walang tigil na buhos ng ulan. Nakalapit ang barko sa Pag-asa Island sa layong 2.5 hanggang 3 nautical miles. Maya-maya, natanaw na ang mga bangka ng mga mangingisda mula sa Pag-asa Island. Sasampasan na sila sa barko gaya ng orihinal na plano para manood ng concert. Subalit, hindi na ito nagawa dahil sa sama ng panahon. Ibinigay na lamang ang mga gasolina at diesel na maaari nilang magamit sa kanilang pangingisda. Ito ay moment of triumph. Tagumpay ito hindi lang ng mga members ng atin ito coalition, pero ng lahat ng Pilipino na nangangarap ng kapayapaan at hustisya, lalo na pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Sabi ni David, nangangahulugan ito ng pagtindig ng mga Pilipino para sa kapayapaan.
yung mensahe sa China ay klaro. Gusto natin ng kapayapaan sa West Philippine Sea. At yung kapayapaan na yan, hindi lang Pilipino ang may gusto, pero yung mga mamamayan din ng ating mga kapitbahay na bansa. Makasaysayan ang concert na ito sa West Philippine Sea. Hindi lamang mga Pilipino artists ang nakisaya, nakiawit at nakiisa sa layunin nito, kundi ilang mga artists mula sa Malaysia, Indonesia, Japan at South Korea. Pagpasok sa territorial water ng Pag-asa Island, wala nang naitalang radio challenge mula sa mga barko ng China. Luckily naman kanina nang dumating tayo kahit pa paano, at least na vision na nakita pa natin yung ating naka-approach pa tayo ng malapit sa Pag-asa. About 2.5 to 3 miles ang natin nakalapit tayo sa Pag-asa. Kanina nung huminto yung ulan, siguro nakita nyo naman. So meron na silang nandun na may establishment ng doon sa Kwan. And then yung ibang mga fishing boats natin. And with regards to safety, kung naman tayo din, escorted tayo ng Philippine Coast Guard and coordinated naman and very peaceful mission. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, bukod sa 2 Chinese Coast Guard na bumuntot sa barko ng mga sibilyan, may 2 pang barko ng CCG na nakaangkla malapit sa Pag-asa Island. Mayroong ding 22 Chinese Maritime Militia vessels sa Sandy Cay sa Pag-asa Island. Pagkatapos ng maibigay ang mga gasolina at diesel, umikot na ang barko pauwi sa Maynila dahil natapos na ang misyon. Monica, inaasahang makakarating sa Maynila itong barko bukas ng hapon. Depende na lang yan kung magbabago pa yung speed nito, ay posibleng ma-delay pa yan. Nagkaroon kasi ng pagbabago, inaasahan natin kanina alas 6 ng umaga ay makakarating na ng Pag-asa Island itong barko. Kaya lang medyo binagala nila yung kanilang takbo, kaya inabot tayo ng hapon, kaya bago makarating dito sa Pag-asa Island. At yan muna ang latest mula dito sa West Philippine Sea. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Naaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang 3 individual dahil sa pamimeke ng notaryo na kung saan nagagamit bilang legal na dokumento. Samantala, 2 Indian national naman ang naaresto rin ng NBI dahil naman sa kasong estafa. Ito ang balita ni Benedict Samson. The agents also provided affidavits wherein 2 female attendees, the first one of the subjects herein, signed on top of the male lawyer's name and the other one put a stamp. Falsification by private individuals at usurpation of authority. Ito ang posibleng kaharapin ng 3 individual sa nabisto ng National Bureau of Investigation sa 2 notary office sa Pasay City. Sa entrapment operation, nagpanggap ang NBI agent para makapagpanotaryo ng affidavit of loss. Lubhang na alarma ang NBI sa naturang pamimeke ng legal na dokumento, lalo na't katabi lamang ito ng isang opisina ng lokal na pamahalaan. So there is a possibility na marami pong mga public documents signed by this group nakapasok po, nagsisirculate po within the government offices natin. Ito yung City Hall natin, tapos ito yung kanto, tabi-tabi yan, may mga tindahan, tapos sa loob ng tindahan, may mga maliliit pong mga kwarto doon, meron doon notarial, doon naman may mga opisina nila. Most likely ma'am kasi katabi siya yung magandang pwesto eh. So lahat ng mga magpapanotaryo, yun ang mga unang makikita nilang mga notary public or notary offices po. Nananawagan naman ang NBI sa publiko na isumbong sa mga otoridad ang mga ganitong uri ng gawain. We have to protect the legal community. We have to protect also the clients of the legal community, people who want their documents notarized, made publicly known, and legally binding. Samantala, 2 Indian national naman ang naaresto ng NBI dahil naman sa large-scale estafa. Ayon sa NBI, nangangako ang mga ito ng mabilis na loan process sa lending company ng isang James Kumar kapalit ng ilang mamahaling gamit at pera. It appeared on the mobile gadget na James Kumar, nakarehistro kay James Kumar. When in fact, James Kumar, the real James Kumar, was already at that time with the NBI, joining the operations. Kasi hindi ko alam kung saan siya panagamit yung pangalan ko, baka may ibang tao pang gumagamit. So sa akin lang, then again,
Mag-ingat po tayo sa mga taong nagpapakilala, lalo na ngayon, ma-AI na. Kayang-kaya na gayahin yung mga boses natin. Isa nga sa nabiktima ng mga ito ang kinilala sa alias na Che. Aniya, nagpupunta ang dalawa sa shop niya para mag-resell ng item at ang makuha ang tiwala niya ay dito na rin siya inalok ng loan. So, in exchange for fast transaction, nangihingi pa siya ng pera para daw mas mabilis. At the same time, may kumakausap din sa akin, may loan officer. Kumpleto po sila. May nagte-text ng loan officer, may tumatawag sa akin na James Comar. Since hindi ko naman po din kilala si Sir James, wala akong comparison sa boses. Basta ang naririnig ko lang, may Indian na kumakausap sa akin. Nananawagan naman ang NBI na magtungo sa kanilang tanggapan ng iba pang nabiktima ng mga naarestong sospek. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinayagan at inayos na ng lokal na pamahalaan ng Pasig City ang kanilang sistema para sa mga nagtitinda sa kalsada sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng permit. Layo nito na gawing mas ligtas at maayos ang kanilang paghahanap buhay habang pinangangalagaan ang kalinisan at seguridad ng mga mamimili. Ito ang balita ni Jed Neresina. Kung mapapansin nga po ninyo, ang ating pong mga carts ngayon dun sa mga nagtitinda ng mga, halimbawa po sa mga fishball o yung mga ready to eat po natin ng mga pagkain, ay meron na po silang mga sticker. Kasi nga po ito ay nakapaloob sa aming Ordinance 37, Series of 2024. Habulan, hilahan at agawan ng paninda, nagtatalong tindera at tauhan ng clearing operations. Ganyan ang karaniwang eksena kapag itinataboy ang illegal vendors. Ngunit may ilang lokal na pamahalaan na gumagawa ng paraan upang tulungan din ang mga ito na makapaghanap buhay ng marangal. Gaya na lang sa Pasig City kung saan pinapayagan at ni-regulate na ang mga street vendor para maging lehitimo ang kanilang kabuhayan. Ayon kay Dr. Nora Dancel, Officer in Charge ng Environmental Sanitation Section ng lungsod. Sa ganitong paraan, masisigurong ligtas ang pagkain sa kalsada. Itong mga food vendors naman na ito ay halimbawa may sticker na sila, ibig sabihin na monitor na ho namin sila. Yung kalidad ng paninda, yung kalusugan po ng nagtitinda, ibig kong sabihin ay ito ay namomonitor na nai-include na ho ito sa iniikutan po ng aming mga inspector, hindi lang dun sa mga food establishments po natin. So sila kasama na rin po sa ini-inspect para ho sa safety po ng mga mamimili. Dagdag pa ni Dr. Dancel, ito ay isang hakbang patungo sa inclusive governance o pamahalaang isinasaalang-alang ang kapakanan ng lahat, lalo na ang maliliit. Kaya hinihikayat ng lokal na pamahalaan ang lahat ng mga nagtitinda na magparehistro kung ayaw mawalan ng karapatang magtinda sa lungsod. After siguro mabigyan sila ng sanitary order 1, pangalawang sanitary order at hindi pa rin sila sumunod, that's the time na sasabihin na hindi na ho sila pwedeng makapagtinda po muna dito sa Pasig until such time na talagang mabigyan din sila ng ID tsaka ng cart registry number. Sa kasalukuyan, positibo rin ang naging pagtanggap ng mga vendors sa nasabing hakbang ng Pasig LGU. Siyempre, ngayon kahit papaano, yung parang confident ka na magtinda na mayroon kang ganyan na sticker, mayroon po. Nahuli po kami dito kahit hindi naman po kami doon banda. Yung malaking bagay po sa amin kasi hindi na gaano kami inaabala. Halimbawa kung malayo pang impoundan, lalong maabala sa hanapbuhay namin. Nagbigay sila ng number para para healthy. Kasi kami yung in-x-ray ba? Tapos yung laboratory, sa dumi at saka sa drug test. Okay naman, wala namang Para daw kasi yung pagkain nga yung paninda. Para daw yung baka may sakit ka, makahawa ka sa iba. Ganun. Para safe ba? Ngunit sa San Juan City, nananatiling ipinagbabawal ang pagbebenta sa kalsada na siya ring pangamba ng mga nagtitinda. Isa nagkakaulian, kaya ating kulong yan, siyempre. Dito kami nabuhay dito na kami pinalaki ng magulang namin sa bangketa. Kaya kapag
maalis din kami. Hindi naman kami permanente kung saan-saan din kami nag-ano. Umiikot-ikot din kami ng San Juan. Naiintindihan din namin kasi minsan, nag-ano din sila eh. Trabaho nila kasi yun eh. Hindi namin sila masisi. Saka ako nakakaintindi rin naman. Pag bawal talaga, bawal. Pag sinabing bawal, maalis kami kasi bawal talaga dyan. Maapektuhan. Kaso nga lang, maghanap ka na lang ulit ng panibagong pwesto. Ikot-ikot ka lang. Kung saan yung hindi bawal, yun. Ayon sa lokal na pamahalaan, kinakailangang may tamang pwesto ang mga vendor, lalo na't regular ang road clearing operations na isinasagawa sa lungsod. Pero sa Baguio City, 2023 pa nang payagan ang pagkakaroon ng special permit para sa mga taho at ice cream vendors sa Lions Head, Cannon Road. Ayon sa Resolution No. 352 Series of 2023, pumayag ang mga konsehal na ipagpatuloy ang pagbibigay ng special vending permits kung makakumpleto ang mga tindero sa mga kinakailangang dokumento at sila ay susunod sa mga alituntuning nakapaloob sa resolusyon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng advisory ang pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX hinggil sa inaasahang mabigat na trapiko sa darating na Sabado, May 31 at araw ng Linggo, June 1. Bunsod ito ng idaraos na 2 araw na concert ng P-pop group na SB19 sa Philippine Arena sa Bulacan. Base sa traffic advisory na inilabas ng NLEX, asahan ng build-up ng mga sasakyan ngayong weekend mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11:30 ng gabi. Ang mga manonood ng concert ay pinapayuhan na dumaan sa NLEX Ciudad de Victoria exit, habang ang mga motorista naman na papunta ng Bukawi o Santa Maria, Bulacan ay padadaanin muna sa alternatibong ruta via exit ng Marilao, Bukawi o Tabubong. Tiniyak naman ng NLEX management na magde-deploy sila ng mga traffic personnel upang asistihan ang mga motorista. Develop ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang isang artificial intelligence sa gawang Pinoy. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Deputy Executive Director Assistant Secretary Mary Rose Magsaysay, ito ang kauna-unahang AI na dinedevelop ng Pilipinas. Pin.ai o Pinay ang pangalan ng naturang AI. Ayon pa kay Assistant Secretary Magsaysay, pwedeng makausap ang gawang Pinoy na AI gamit ang ating sariling wika. Sa ngayon, meron na niya itong prototype. The Philippines' first national AI will be something that is based on our culture, trained by the Filipinos, having all the laws of the Philippines, having all the issuances of the government. Kinumpirma ng Iloilo City Health Office ang unang kaso ng Mpox sa kanilang lungsod. Sa Ilocos Norte naman, nagsasagawa ang Department of Trade and Industry ng price monitoring sa mga produktong ibinibenta sa mga kalahok ng Palarong Pambansa 2025. At sa Batangas, isang whale shark o butanding ang namatay habang tinutulungang iligtas ng mga kawani ng Philippine Coast Guard at local rescuers. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Iloilo City, mayroon ng kumpirmadong kaso ng Mpox sa lungsod. Hindi na inihayag ng City Health Officer ang detalye ng pasyente, ngunit sinabing wala itong travel history sa ibang bansa. 4 pang suspected cases ng Mpox ang inoobserbahan. Naka-isolate na ang 5 pasyente at binibigyan sila ng kaukulang atensyong medikal. Nagsasagawa na rin ng contact tracing sa lungsod. Since we have already a 1 confirmed case, is observe kita sa proper na hand hygiene, that is frequent washing of the hands, no, with soap and water, and kami gid kun recommend gid kami nga i-sanitize siya with an alcohol, and of course we have to avoid mga crowded places. Sa Ilocos Norte, pinaigting ng Department of Trade and Industry ang price monitoring sa mga ambulant vendor, stalls at local markets na nasa paligid ng venue ng Palarong Pambansa 2025 sa Lawag City.
Layo nito na maiwasan ang overpricing sa mga produktong ibinebenta sa mga delegates ng palarong pambansa. Kabilang sa mga presyo na tinitingnan ng DTI ang mga bottled water, street foods at basic commodities. Tatagal hanggang Biyernes ang isinasagawang price monitoring ng DTI. At sa Batangas, isang whale shark o butanding ang namatay habang sinusubukang tulungan ng mga kawani ng Philippine Coast Guard at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Balayan. Ayon sa Coast Guard District Southern Tagalog, May 25 nang sinubukan nilang dalhin ang butanding sa malalim na parte ng dagat. Pero paulit-ulit lang itong bumabalik sa mababaw na bahagi ng tubig. Nakitaan ng extreme exhaustion o matinding pagod ang namatay na butanding. Tinatayang nasa 13.8 feet ang haba ng butanding at 2.95 feet naman ang lapad nito. Na-turnover na ang labi ng butanding sa Municipal Fisheries Office ng Balayan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinatawan ng preventive suspension ng Land Transportation Office Region 3 ang 3 sa kanilang mga tauhan matapos ang isinagawang operasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ito ay may kaugnayan sa umano'y talamak na gawain ng mga fixer sa LTO District Office sa San Fernando, Pampanga. Sa ngayon ay may nakahain ng kaso sa Metropolitan Trial Court sa San Fernando, Pampanga laban sa mga sangkot sa fixing. 70 araw ang ipinataw na suspensyon sa 3 LTO personnel upang hindi maimpluwensyahan ang sinasagawang investigasyon kaugnay sa kaso. Patuloy na pinag-iingat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang mga residente sa paligid ng Mount Canlaon. Ayon sa PHIVOLCS, hindi pa rin nawawala ang posibilidad na magkaroon ng major explosion ang bulkan. Ito ang balita nila Lane Moreno. Umiikli na yung mga pagitan ng mga major volcanic eruptions at inaasahan po natin na habang papalapit tayo doon sa major eruption ng Canlaon Volcano ay magiging madalas ito. Asahan na umano na magiging madalas na ang pagsabog ng bulkang Canlaon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ito ay tinatawag na volcanic eruptions. Ang volcanic eruptions ay bunsod ng mabagal na pag-akyat ng magma na nasa ilalim ng bulkan. Sa bawat volcanic eruption, may naiipong volcanic gas sa daluyan ng magma, kaya nagkakaroon ng panakanakang explosion. Ito ang nangyayari kapag ang bulkan ay papalapit na sa kanyang major eruptions. Namataan rin ng PHIVOLCS ang mga bagong latag na pyroclastic density current sa loob ng 1 kilometer danger zone. Ito naman ang sanhi ng lahar flow sa La Castellana noong Sabado. Ayon pa sa ahensya, 2022 nagsimula ang pamamaga ng bulkan. At nang pumutok ito noong June 3, patuloy na tumataas ang ibinubuga nitong sulfur dioxide. Hindi pa malaman ng ahensya kung kailan ito tatagal bago tuluyang pumutok dahil dahan-dahan ang kanyang pamamaga. Kaya nakiusap ang PHIVOLCS sa mga apektadong residente na manatili muna sa mga evacuation centers habang hindi pa ligtas bumalik sa kanilang lugar. Kung matagal nga po itong unrest, ay medyo matagal po ang magiging mamalagi ng ating mga affected na kababayan sa mga evacuation centers. And ito na po yung magiging new normal muna nila for a long time. Bilang bahagi ng pag-iingat, simula ngayong araw, suspendido muna ang window hours mula 6 a.m. hanggang 4 p.m. sa loob ng 6-kilometer danger zone ng Mount Canlaon. Bawal munang bisitahin ng mga residente ang kanilang bahay, pananima talagang hayop na nasa loob ng danger zone sa mga nabanggit na oras. Naghahanda naman ang lokal na pamahalaan sakaling pumutok ang bulkan. Relatively safe ang kita sa sa kay naka-evacuate naman ng sa extended danger zone na 6 kilometers. So, pero pag escalate kita sa alert level 4, amo naman na pag-evacuate sa mga ibang mga maka-affected nga families. So naging na plansa nato ng isa ka sa detalyadong evacuation plan.
Magsasagawa ng simulation exercise ang OCD sa mga LGU bilang paghahanda sa massive Mount Canlaon eruption. Nasa 2,000 pamilya ang naninirahan sa mga evacuation center. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inianunsyo ngayon ni reigning Miss Grand International 2024 Rachel Gupta ang kanyang pagbibitiw sa pwesto at desisyon na ibalik ang kanyang titulo at corona. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Rachel Gupta ng India ang kanyang pagre-resign sa Miss Grand International. Sinabi nito na isa sa mga most cherished dreams in life niya na i-represent ang kanilang bansa sa prestihiyosong pageant at gumawa ng kasaysayan. Pero pagkatapos anya ng ilang buwan matapos siyang koronahan, marami umanong mga pangakong nasira. Hindi tamang pagtrato at toxic environment ang kanyang naranasan at hindi na niya kaya pang manahimik. Sinabi nito na maglalabas siya ng mas detalyadong pahayag sa mga susunod na araw. Sa isang hiwalay na statement, inanunsyo na Miss Grand International ang termination sa titulo ni Rachel Gupta dahil hindi umano nito nagampanan ng kanyang duty, engagement at external projects nang walang prior approval mula sa organisasyon. Tumanggi rin umano si Gupta na mag-participate sa isang nakatakdang trip sa Guatemala. Binigyan ng 30 araw si Gupta para ibalik ang kanyang corona sa headquarters sa Bangkok, Thailand. Wala pang pahayag ang Miss Grand International Organization kung sino ang papalit sa nabakanteng posisyon. Pero nauna nang ginawaran si CJ Opiaza ng Pilipinas bilang first runner-up sa nakaraang Miss Grand International. Lagi po ba kayong inaantok sa hapon? Alam nyo ba na baka warning sign na yan ng isang mabigat na karamdaman? Alamin po natin. For me po, siguro po bandang hapon, mga 2 p.m. Ay talaga? Bakit? Madalas ka bang po yan? Hindi naman po, nasa tama naman po yung oras po ng tulog. Pero ganun po talaga since nag-work din po kami sa call center po kami. So madalas po medyo boring and then nakakapagod din po. Mostly, oo. Kasi panggabi ako eh. Ah, okay. Kasi may mga bagong study like pag inaantok daw ng hapon, parang sign daw yan ng isang sakit. Haven't heard. Pero kung meron man, maganda ko ma-publish para malaman natin. Ayon sa bagong pag-aaral, ang excessive daytime sleepiness ay konektado sa poor sleep quality, sleep apnea at heart disease. Daytime sleepiness raises your risk of heart disease, stroke, and type 2 diabetes. Kapag kulang ka sa tulog o hindi quality ang pahinga mo, bumabagal ang brain function, tumataas ang blood pressure at mas mataas ang risk ng accident. Kaya kung antukin ka buong araw, huwag puro kape. Ayusin ang tulog, baka may dapat ka nang ipacheck. Kaya po, mas maayos ang tulog, mas buo ang energy, mas safe at mas healthy ka. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Monica, maganda siguro sa mga motorista, no, doon sa alternate routes na binigay ng MMDA, mabisita natin yung kanilang website para maplano natin pag gagawin na yung EDSA rebuild. Yung sinasabi nila, yung pasisimula na ibig sabihin, yung EDSA rebuild, kung saan may mga bukod sa mabuhay lanes, may mga alternate routes nga na binigay yung MMDA. Kasi maganda nga yan, iga-graphics natin, no? Yung parang bibisitahin mo yung street kung saan dadaan. Susubukan. O, susubukan. Oh. May simulation kang gagawin, di ba? Para makita ng mga tao. Ano ba? Kasi hindi naman lahat ng motorista, kabisado yung daan. Di ba? Para makatulong man lang doon sa ating mga motorista na maapektuhan nitong EDSA rebuild na ito.
Ito sasabihin ko pero hindi ako nagpaparinig, June. Sige, pero sige. kasi dun sa ibang kumpanya na kaya namang mag-work from home, yung ibang mga hindi ako nagpaparinig. Alam ko magre-react eh. Nunahan na kita, magre-react ka, alam ko. Pero yung mga kumpanya na siguro may mga empleyado na kaya namang mag-work from home, yung kanilang mga... Kung kaya. May disclaimer naman tayo. Kung kaya, siguro bigay na natin sa kanila yun. Kasi makakatulong yun sa daloy ng trapiko plus yung effectivity din ng mga empleyado. Kasi kung pagod sila sa traffic, di ba, ang tagal-tagal sa biyahe, hindi rin makakapag-perform ng maayos. Effective yun pag nagsalubong tayo ng radio mobile booth doon sa upway, di ba? Oo. So, maganda pagplanuhan maigi, pagplanuhan din natin mga bilang mga motorista at mga tawag doon, mananakay, no? Oo. Gigi, pwede bang makuha ko na yung aking, ang tawag dito, drawing tablet. Meron kasi akong mabait na alaga. May papabati daw siya. Okay. Tago natin sa pangalang Mickey. Okay. Yung aking mabait na alaga. Sabi ni Mickey, happy birthday po kay Priam Padayaw. Yan. At advance happy birthday po kay Jetro Dayag. Ba? At pa-shoutout din po kay Paulo Timoteo Gutierrez at John Gabriel Gutierrez. Thanks be to God. Sabi niyo, yan. Nabati ko na, Mickey, ha. Happy birthday, no? Mabait na alaga ko yan. Happy birthday at happy viewing din. Yan. Okay, ito na po ang ating mga kausing ngayong araw po na ang Wednesday. Yan. Meron bang komentaryo? Wala. Shoutout lang. Shoutout po kay Selma Mendoza, Jose Bodozo at Elene Sapong. Gayon din kay Emerenciana. Tama ba? Emerenciana Dubai. Jocelyn Vinas at Loida Gino. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes 7 at 8 na nagsasabi, maigi ang wakas ng isang bagay kaysa pasimulan niyaon, at ang matiising loob ay maigi kaysa palalong loob. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.